Dinala si Lance sa maliit na lamesa. Naghahain si Hana ng simpleng ulam, ginisang munggo at pritong tilapia. Tahimik lang si Lance, parang hindi marunong kumain sa ganitong hapag. Pero masaya ang kanyang loob, dahil kahit papaano ay nakatabi niya si Hana. Masarap ang luto mo. Mahina niyang sabi kay Hana. Hindi siya tinignan nito. Huwag mo akong bilugin. Hindi kita lulutuan palagi. Ngumiti lang siya. Kahit minsan lang, ayos na. Pagkatapos kumain, inaabot nila sa maliit na supot. Nagdala rin ako ng mga gamit ng baby. Mga lampin, kaunting bonnet. Napatingin si Hana. Kita niya sa mukha nito na pilipilit labanan ang ngiti. Kinuha rin nito iyon sa huli. Salamat, mahina nitong sabi. Para kay Lance, sapat na iyon. Isang salitang salamat mula kay Hana ay parang musika matagal niyang hindi narinig. Gabi na, nasa maliit na kwarto lamang si Lance, nakatingin sa siling. Di siya sanay. Nawala sa mamahaling kondo o hotel suite. Hindi na iyon iniinda. Ang mahalaga, malapit siya kay Hana. Kinuha niya mula sa bag ang ultrasound photo ng kanyang anak na palihim niyang pinag-photocopy kanina mula sa mga dala ni Hana. Tinitigan niya iyon. Hinaplos sa mukha ng munting imahe. Anak, patawarin mo si Papa kung natagalan ako bago ko naintindihan kung gaano kita kagusto, kung gaano ko kailangan kayong dalawa ng mama mo. Kinabukasan, dumaan ulit siya. Timing, napalabas si Hana para bumili ng mga gulay sa palengke. Pwede ba kitang samahan? Napatingin si Hana. Hindi mo kailangan gawin ito. Hindi mo kailangan magsayang ng oras sa palengke. Gusto ko, para sa ating anak, para kahit papano, maramdaman mo na nandito ako. Naglakad sila na magkasabay. Si Hana ay may bitbit ng basket, habang si Lance ay nagbuhat ng ibang pinamili. Paminsan-minsan ay tinititigan siya ni Lance. Parang iniipon sa kanyang mga mata ang lahat ng tagpo. Takot baka biglang mawala ulit si Hana. Habang bumibili sila, biglang nakaramdam si Hana ng konting hilo. Napahawak ito sa kanyang tiyan. Hoy, Hana, kumusta ka? Kaagad niyang sabi. Hawak ang siko nito. Umupo ka muna dito. Umupo sila sa maliit na upuan ng tindahan. Pinunasan niya ng panyo ang batok nito. Hinawakan ng kamay ni Hana na marahan, parang baka mabasag. Okay lang ako. Pero kita sa mga mata ni Hana na natutuwa siya kahit pilit itong itinatago. Pag-uwi nila, nagdala sila sa maligamgam na tubig para ipaligo sa paa ni Hana. Nagtaka si Hana, pero hindi na siya tumutol nang maingat siyang ayusan ni Lance. Hindi ko akalaing marunong ka pala nito. Nakangiti na niyang sabi. Ngayon lang para sa'yo, sagot ni Lance. Bago siya umalis, humarap siya kay Hana. Hawak niya ang dalawang kamay nito. Maingat at parang baka biglang maglaho. Salamat, Hana. Kahit konting pagkakataon, hindi kita bibiguin. Gagawin ko ang lahat para maramdaman mo na totoo na ako ngayon. Hindi ko ito bibitawan. Hindi mo na sumagot sa Hana, pero hindi rin niya binawi ang kanyang kamay. At iyon para kay Lance ay higit pa sa sapat para ipagpatuloy ang kanyang laban. Maaga pa lang kinabukasan ay naroon na si Lance sa labas ng bahay ni Hana. Nasa kotse siya, dala ang isang basket na may mga prutas, yogurt, at gatas para sa buntis. Pinagpapawisan siya sa kaba, parang siyang teenager na naliligaw sa unang pagkakataon. Pinahid niya ang pawis sa palad bago bumaba at kumatok. Lumabas si Hana, naka-house dress sa kulay peach. Nang makita niya si Lance, bigla itong napahawak sa dibdib. Parang tinamaan na naman ng kung anong kilig na ayaw niyang ipakita. Ano na naman yan? Sabay taas ng isang kilay. Para sa inyo, sabi ng OB. Bawasan mo raw ang instant noodles at junk food. Ako na magdadala ng mga healthy foods. Parang OA mo naman. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi ni Hana. Pero kinuha rin ang basket.
Napansin na yung maingat itong inayos. May maliit pang note na nakasabit para sa mag-ina ko. Lihim na napangiti si Hana nang bumalik siya sa loob. Kung dati ay puro galit at lamig lamang ang alam ni Lance, ngayon ay tila sobra-sobrang effort nito na ipakita ang malasakit. Hindi man niya aminin kaagad, pero masarap sa pakiramdam. Sa kusina, habang nilalabas niya ang mga laman ng basket, napansin niya ang isang maliit na kahon na may ribbon. Binuksan niya iyon. May laman itong soft fleece na kumot para sa sanggol, kulay puti, na may munting disenyo ng mga ulap. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Lance, bakit ngayon mo lang ipinapakita ang lahat ng to? Kinahaponan, naglakad-lakad sila sa gilid ng palayan para makalanghap ng sariwang hangin. Pinilit ni Lance na buhatin ang ilang pinamili para hindi mahirapan si Hana. Tahimik sila ng ilang minuto. Pinagmasdan ni Lance ang tanawin. Hindi kasing gara ng Maynila, pero para mas buo ang mundo rito, para mas may kulay. Hana, mahinang sabi ni Lance. Gusto ko sanang humingi ulit ng tawad. Hindi ko alam kung ilang ulit pa dapat, pero sa bawat araw na nakikita ko kayong dalawa, mas naintindihan kong mali ang lahat ng ginawa ko noon. Hindi agad sumagot si Hana. Pinagmasdan niya malalawak na bukid na umaabot hanggang sa bundok. Alam mo kung bakit masakit? Kasi minahal kita ng tahimik noon pa man, bago pa tayo kinasal. Pero ginusto ko yung kasal, hindi dahil sa anak natin, kundi dahil may parte sa akin na umaasa na baka matutunan mo rin akong mahalin, Lance. Napahinto si Lance, pumikit siya, parang pinipigilang umiyak, pero nagwagi ang damdamin. Unti-unti bumagsak ang mga luha niya. Patawad, Hana. Hindi ko alam na kaya kong saktan ka ng ganoon. Kung kaya ko lang ibalik ang lahat, uunahin kitang pasahin bago ko paisipin ang pride ko. Tahimik na humawak si Hana sa braso niya. Hindi pa niya kayang yakapin sila sa buong buo, pero ang marahang dampi ng kamay niya ay sapat na para iparamdam kay Lance na may pag-asa pa siya. Bumalik sila matapos sa mahabang lakad. Habang nagpapahinga si Hana sa sala, si Lance naman ay nasa kusina. Naghuhugas sa mga ginamit nilang tasa. Wow, bigatin pala. CEO? Tapos, naghuhugas ng pinggan. Tukso ni Hana mula sa sofa. Ngumiti si Lance. Gagawin ko lahat, Hana. Kahit pa ulit-ulit. Basta maramdaman mo lang kung gaano kita kamahal ngayon. Bago siya bumalik-pabalik sa dumapo ang mga mata niya kay Hana na nakahiga. Hinihimas ang tiyan nito. Tumabi siya dito. Maingat ay pinatong ang kamay sa tiyan. Hi baby, anak, sabi ni Lance. May luha na namumuo ulit sa kanyang sulok ng mata. Ito ang papa mo. Hindi na kita pababayaan. Hindi ko na rin pababayaan ang mama mo. Ipinapangako ko yan. Napapikit si Hana. Tumulo ang luha sa pisngi. Hindi na sinabing mahal din kita, pero hindi na niya binawi ang kamay ni Lance. Hinayaan niya manatili ito roon. Damang-dama ang init ng isang tahan ng matagal niyang inaasam. Kinabukasan, maagang nagising si Hana. Tumayo siya sa veranda. Hinintay kung darating si Lance. Pagdating nito, bit-bit na ang almusal. Hindi na siya nakatanggi pa. Nginitian niya ito. Hindi pilit, kundi tunay. At iyon ang unang ngiting inalay niya kay Lance. Mula nang sila ay magkaharap. Araw ng linggo, ang paligid ay tahimik. Tanging mga huni ng maya at kalapate ang maririnig. Si Hana ay nasa veranda, nakaupo sa isang lumang rocking chair. May bitbit siyang librong pambuntis. Narigalo pa ni Lance noong nakaraang araw. Ilang sandali lang, dumating si Lance. May bitbit na basket ng pandesal, itlog, at mainit na tsokolate. Ngumiti siya kay Hana. Hindi na yung ngiti ng dati na para may kasamang yabang. Ito isang simpleng ngiti, puno ng kababaang loob, at paghangad na mapalapit. Good morning, bati niya, parang kinakabahan pa rin. Good morning din,
Sabi ni Hana, medyo napapahiya. Pero hindi ganun katigas ang tono. Nako, parang ikaw na lang lagi. Ang tagahatid ng almusal namin. Naglatag sila ng mesa sa veranda. Siya na rin ang naglagay ng mga taas at pinggan. Si Hana, tahimik lang na nakatingin. Hindi na maiwasang mapansin kung paano naging maingat at maalaga si Lance. Para tayong normal na mag-asawa, pabirong sabi ni Hana habang nilalagay ang palaman sa tinapay. Yun naman talaga ang gusto ko, na maging normal tayo, na hindi mo na ako katakutan, na makita mo, kaya kitang alagaan. Hindi sumagot si Hana, pero ngumiti siya ng konti. Saka inabot ang isa pang pandesal mula sa plato ni Lance para siya magpalaman. Sandali, ako naman ang maghahanda na yan para sa'yo. Sabay abot niya sa binuo niyang pandesal kay Lance. Hinanap ni Lance sa mga mata ni Hana. Hindi niya na kayang pigilin ang paghawak sa kamay nito. Marahan niyang pinisil iyon. Salamat, Hana. Kahit konting-konti, hinahayaan mo akong iparamdam na gusto kong bumawi. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan niyang pisilin ni Lance. Sa kamarahang inilingkis ang kanilang mga daliri. Matapos ang almusal, tinulungan ni Lance ang nanay ni Hana na mag-igib mula sa poso. Bihirang-bihira para sa isang tulad niya, nasanay sa driver at utility. Nangingiti sa Hana habang pinapanood siyang nagpupumilit magdala ng balde nang hindi matapon. Mukhang hindi mo ito ginagawa sa Maynila. Tansyaw ni Hana nang lumapit si Lance. Hindi nga, sagot ito na pawisan. Pero kung ito ang paraan para ipagato ko sa'yo na seryoso ako, kahit araw-araw ko pa itong gawin. Hapon na, naglakad sila patungo sa maliit na likod ng bahay, kung saan may malaking puno ng mangga. Naupo sila sa isang bangkito. Si Hana, nakauna ng kamay sa tiyan, habang si Lance ay nakatingin sa kanya, parang ayaw alisin ang tingin. Hana, sabi ni Lance ng mahina, parang takot na masaktan ulit. Pwede ba kitang hawakan? Ha? Kunwari pa siyang nagulat. Pero ang totoo, naghihintay na siya. Ang kamay mo, pwede ba? Hindi siya sumagot, pero inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Lance ng kusa. Nagkatitigan sila at parang biglang bumalik ang maraming alaala, mga unang araw, bago naging magulo ang lahat. Hinaplos sila sa kamay ni Hana. Marahan, wari bang sinasabit sa bawat dampi ng daliri na mahal kita, patawad. Napatigil si Hana. Ang mga mata niya ay naluha, hindi dahil nasasaktan pa rin siya, kundi dahil nararamdaman niya na baka totoo na nga ngayon si Lance. Hinawakan niya ang pisngi ng lalaki gamit ang isa pa niyang kamay. Bakit? Ngayon mo lamang ipinakita to. Mahina na yung bulong. Dahil tanga ako noon. Dahil mas inuna ko ang sarili kong galit at takot kaysa sa pagmamahal. Pero hindi na mauulit iyon. Ipinapangako ko. Nang gabing iyon, hindi na umalis ka agad si Lance. Pinayagan siya makitulog sa sala. Nasa sofa siya habang si Hana ay nasa kwarto kasama ng kanyang nanay. Pero bago pumasok sa kwarto si Hana, bumalik siyang sandali sa sala. Dahan-dahang inilapit ang mukha niya kay Lance at bumulong. Salamat kasi hindi ka sumusuko. Pagkasabi niyon, tumaligot siya kaagad. Kita ang pula sa pisngi. Naiwan sila sa sofa, parang lumulutang ang dibdib sa saya. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Lance sa lumang sofa, nakatingala sa kisame na may mga bitak at lumang barnis. Pero para sa kanya, iyon ang pinakamagandang tanawin dahil malapit lang siya kay Hana. Sa isip-isip niya, paulit-ulit niyang sinasambit. Hindi na kita bibiguin, hindi na kita pakakawalan pa. Banayad ang sikat ng araw, banayad ang simoy ng hangin. Si Hana ay nasa bakuran, nakaupo sa mahabang bangko habang nagwawalis. Nakasukbit ang manipis na tuwalya sa balikat. Kapansin-pansin, ang mabigat ang niyang tiyan. Walong buwan na ang kanyang ginadala.
Hindi niya namalayan. Nasa likod na pala niya si Lance. Tahimik itong nanonood sa kanya. Hawak ang isang tasa na may mainit na gatas. Hana, tawag nitong mahinahon. Paglingon niya, nagulat siya. Pero kagad din siyang nagbuntong hininga at nagpatuloy sa ginagawa. Anong ginagawa mo dito? Nang ganito kaaga? Kunwari, reklamo ni Hana. Sinadya kong maaga para makasama kita habang nagkakape. At para hindi ikaw lamang ang may ginagawa. Sagot ni Lance. Sabay kuha ng walay sa kamay nito. Ako na rito. Ano ka ba? Marunong ka ba niyan? Natatawang tanong ni Hana. Pero dama ang kilig sa boses. Hindi. Pero gusto ko matutunan. Kung gusto mo, pwede mo akong turuan. At doon, sa gitna ng tila ordinaryong gawain, natutong humawak ng walis si Lance, habang natutong muling ngumiti sa Hana. Pagkatapos ng gawain, naglaro si Lance, kasama ang mga nakababatang kapatid ni Hana sa may bakuran. May dala siyang bola at nagpaturo pa siya kung paano maglaro ng luksong tinik. Tawa sila ng tawa, lalo na mga bata, habang si Lance ay parang hirap na ipatong ang mga paa niya sa daliri ng bata dahil sa laki niya. Nakaupo si Hana sa gilid, nakahawak sa tiyan. Hindi mapigilan ang tawa. Noon niya muling nakita ang isang Lance. Hindi niya akalain kaya pala maging simple at masayahin. Pagkatapos maglaro, napansin niya, nihingal na si Lance. Kumuha siya ng malamig na tubig at inaabot dito. Hindi niya alintana kung anong hitsura nila. Basta ang nasa puso niya, gusto niyang alagaan si Lance. Kahit pa, hindi siya handang aminin iyon. Salamat Hana, bulong ni Lance. Masaya ako kapag kasama kayo. Sobrang saya. Hindi niya sinagot iyon. Pero mahinang sinuklayan niya ng daliri ang buhok ni Lance na kumakapit sa pawis sa noon nito. Isang simpleng haplos pero sapat na para maramdaman ni Lance na may pag-asa siya. Kinagabihan, habang si Hana ay nakahiga sa sala, dumating si Lance. May mga dala-dala mga lutuin mula sa labas. Hindi na kita pinagluto. Alam kong pagod ka. Kumain muna tayo. Nagsabay silang kumain sa maliit na mesa. Tahimik lang, pero hindi na alanganin. May mga sulap si Hana kay Lance at tila sinusukat pa rin kung hanggang saan ang totoo rito. Pero mas madalas sa iyong sulyap na may bahid ng ngiti. Matapos kumain, naupo si Lance sa kanyang paanan. Pinatong ang ulo sa gilid ng hita ni Hana. Pwede ba akong dito na lang? Pahinga lang ako saglit. Hindi na tumutol si Hana. Pinatong niya ang kanyang kamay sa buhok ni Lance. Hinaplos-haplos iyon. Parang sandaling bumalik sila sa isang mundong sila lamang. Walang Eliza, walang madrigal name, walang nakaraan. Lance, mahina ang boses ni Hana. Paano kung hindi ko na pala kayang bumalik sa dati? Hindi ko pipilitin. Mabilis sa sagot ni Lance. Basta, dito lang ako. Kahit bilang boyfriend o kaibigan, kahit bantay, kahit ano Hana, basta kasama ko kayo ng anak natin. Napapikit siya, ramdam, ang pagtulo ng luha. Hindi mo na dapat kailangang gawin ang lahat ng to kung hindi mo talaga ako mahal. Pero mahal kita. Hindi mo lang alam kung gaano. Hindi na sila nagsalita. Nasa sala sila. Si Lance ay nakasandal sa sofa habang si Hana naman ay nakahiga. Nakaunan sa braso niya. Pareho silang nakatitig sa kisame. Nakikinig sa kuliglig at sa mahinang ingay mula sa labas. Para kay Hana, ito na ang pinakapanatag na gabi niya mula nang iwan niya si Lance sa Maynila. Para kay Lance, ito ang gabi kung saan pinatunayan niya sa kanyang sarili na kahit wala ang mga skyscraper o boardrooms, dito siya buo sa tabi ng kanyang asawa at anak